Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Saglit na nag-alinlangan si Han Sanchen, pagkatapos ay tumango. Oo, pupunta ako sa isang sikat na tindahan, at talagang hindi ko sila kaibigan doon. Ngumiti ang matandang pagong, normal ito, alam ng lahat na may magandang paraan para makapunta sa mga sikat na tindahan, ngunit pilit na pinili ng asawa ko ang ilog ng Roushoy na tatawid, natural na malinaw ang kahulugan. Hindi nagsalita si Han Sanchen kaya naman ayaw niyang itago. Wala talagang tinatago. Sir, hindi na kailangang mag-ingat kay Lao Gui, kung may masamang intensyon si Lao Gui sa iyo, hindi kanya niligtas ngayon lang. Tila napansin ni Lao Gui na medyo nag-iingat si Han Sanchen sa kanya, kaya sinabi niyang. Sinabi ni Han Sanchen, hindi pa kayo nagkikita, bakit mo ako niligtas? Sir, bagamat ang matandang pagong ay naninirahan sa isang mahinang ilog at hindi lumalabas, ang lahat ng agos ng mundo ay nagtatagpo dito, sa makatuwid, ang matandang pagong ay maaaring malaman ang lahat ng mga pangyayari sa mundo, kung tama ang hula ng matandang pagong, si Sir ay dapat tawaging Han Sanchen Bar. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen, mahuhulaan mo ba ito? Ang sarap isipin, iisa lang ang lugar kung saan magaganap ang labanan sa malapit na hinaharap, at doon matatagpuan ang Yetian City, milyon-milyong leon ang humarap laban sa libu-libong tao, ngunit nakaranas sila ng isang mapaminsalang pagkatalo, paanong hindi ko malalaman ang tungkol sa bagay na iyon? Hindi pa umaalis sa syudad ang mga tao sa Yetian City, at imposibleng magkusa ang natalong hukbo na ipahayag ang kanilang pagkatalo, mukhang alam mo na talaga, sabi ni Han Sanchen. Haha, nasabi ko na lahat ng bundok at ilog ay dapat dumaloy sa akin, hanggat may tubig kung nasaan ka, nandyan ang aking mga tao, natural, matandang pagong din ang magiging aware sa mga ganitong sitwasyon. Nakangiting sabi ng matandang pagong, ito ay isang epikong tagumpay, ikaw ay Han Sanchen ay kamangha-mangha, kaya paanong ako, isang matandang pagong, ay hindi kita maaalala. Bilang karagdagan, ang Yetian City ay nanalo ng isang malaking tagumpay, kaya ang lahat ng mga negosyo ay naghihintay para sa kaunlaran. Han Sanchen ay maaaring makahanap ng isang sikat na tindahan dahil sa kakulangan ng pera, at ang mga tao na tumatawid ng ilog dito ay mga kaaway kaysa sa mga kaibigan ng sikat na tindahan, kaya batay sa itaas, sasabihin mo kung sino pa ang taong ito maliban kay Han Sanchen. Ang pinagmulan ng impormasyon ay napakatumpak at napapanahon, at ang pagsusuri ay maayos na nakaayos. Kailangang hanggan ito ni Han Sanchen, at higit pa rito, kailangan niyang aminin ito. You said you got this job. It's impossible for me to deny it. Yes, I am Han Sanchen. Dahil ikaw ay Han Sanchen, hindi ba normal na ang matandang pagong ang magligtas sa iyo? Dapat makipagkaibigan sa malalaking tao, hindi kaaway, ito ang pangunahing operasyon para mabuhay ng mahabang panahon ang isang tao, right? Ngumiti si Han Sanchen, basta hindi ka kaaway, makakaligtas ka pa. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit mo ako niligtas? Maraming kaibigan, maraming landas. Ang kaligtasan ay hindi lamang sa pag-survive, kundi pati na rin sa pamumuhay ng maayos pagdating ng panahon, sabi ng matandang pagong. In this case, Han owes you a favor. If you need my help in the future, just ask, sabi ni Han Sanchen. Okay, ngumiti ang matandang pagong. Can you please swim to the shore? Nakita mo rin na naghihintay ang asawa ko at ang apprentice ko sa dalampasigan, sabi ni Han Sanchen. Mr. Han, syempre makakatulong ka, pero pag-usapan muna natin ang pangit. Sabi ni Han Sanchen, sabihin mo lang. Isang bagay ang pagliligtas sa iyo, ang pagtulong sa iyong asawa at apprentice ay isa pa, kaya,
may utang ka sa akin ng 2 pabor. Ito ay kay Lola, at ang presyo ay napag-usapan, gayunpaman, para sa kaligtasan ni Ivory at ng kanyang 2 apprentice, maaari lamang sumang-ayon si Han Sanchen sa kahilingang ito, na hindi naman masyado. Pwede, sige, Mr. Han, ihahatid na kita para sunduin siya ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Lao Gui si Han Sanchen at lumangoy hanggang sa dalampasigan. Along the way, naalala ni Han Sanchen na nung pumunta siya sa Fairy Island, may isang matandang pagong din ang tumulong sa kanya, gaya ng eksena ngayon. Gusto niya talagang tanungin ng ilang beses ang matandang pagong kung may kaugnayan ba siya sa pagong sa Fairy Island. Gayunpaman, sa pag-aakalang bagaman ang 2 pagong ay parehong pagong, sila ay naninirahan sa magkaibang tubig at ayon sa teorya ay hindi dapat magkaroon ng koneksyon, hindi pa rin nagtanong si Han Sanchen. Siguro, naging attached na ako sa mga pagong, so whenever I need them, they will always be there to help. Nang makita ni Ivory at ng iba pa si Han Sanchen na bumalik na nakatayo sa likod ng isang pagong, sa wakas ay napatahimik nila ang kanilang mga alalahanin. Pagkaraan ng ilang sandali, sumakay si Han Sanchen sa isang matandang pagong patungo sa dalampasigan. 3,000, ito ay, nalilitong tumingin si Ivory sa matandang pagong. Hindi alam ni Han Sanchen kung paano ito ipapaliwanag saglit, umakyat ka muna at pag-uusapan natin ito sa daan. Ang 4 na tao sa grupo ay mabilis na umupo sa shell ng pagong, at ang matandang pagong ay lumangoy patungo sa kabilang panig. Habang nasa daan, sinabi ni Han Sanchen sa 3 tao ang lahat ng nakatagpo niya noon. Ngumiti ng mahina ang matandang pagong, Mr. Han, may kasabihan na hindi ko alam kung sasabihin ko o hindi. Mr. Turtle, mabait ka naman sa amin, kung may sasabihin ka, di bale, sabi ni Ivory. Ang kapaligiran ng mga sikat na tindahan ay napakakomplikado, at ang antas ng mga nakatagong dragon at nakakulong na tigre ay nakakaalarma din. Ang sikat na tindahan ay maaaring direktang makipagkompetensya sa supply ng tela sa napakalamig na panahon, tiyak na inaasahan na magkakaroon ng kakayahan si Han Sanchen. Ang nakatagong dragon at nakayukong tigre ay natural ding isinasaalang-alang. Ngunit isa-isa, pinaalalahanan ako ng mga tao na ang bagay na ito ay tila nagsisimulang maging lubhang abnormal. Matandang pagong, sa sinabi mo, parang may malalim na kahulugan itong nakatagong dragon at nakayukong tigre. Hindi napigilan ni Han Sankanpin na magtanong muli matapos makita ang mapanganib na impormasyon dito. Ngumiti ang matandang pagong at nagsabi, sa lupain ng mga demonyo, ang batas ng gubat ay batas ng gubat, lalo na sa puso ng mga demonyo tulad ng nasusunog na lungsod ng buto, maaari kang pumasok sa lupain ng mga demonyo mula sa labas at huwag mong isipin na ang batas ng gubat ay malakas, ito ay katotohanan, ngunit kapag nakarating ka sa Burning Bone City, mararamdaman mo na ang panuntunang ito ay ganap na naiiba. Sabihin ko sa iyo ito, kung ang mga master na nakikita mo sa ibang lungsod ay malamang na mga ordinaryong sibilyan lamang sa lungsod ng mga nasusunog na buto. Panipi, hindi talaga. Iba sa mundo ng gitnang kapatagan ng tao, ang paglaki ng angkan ng demonyo ay higit na umaasa sa pagpatay sa isa't isa, paglamon sa isa't isa at paglinang sa pamamagitan ng pagsipsip ng hininga ng ilang masasamang espiritu. At the lowest level here are also very likely to be very powerful. This is like an upgrade map in a game. A map handed out via a ladder. If you are the best on this map, you will naturally be promoted to the previous map, and the best people on the previous map are also promoted from the map below, therefore, the best person is also equivalent to the master at the previous position. Laogi's words may seem exaggerated, but in fact they are very true. As for famous tindahan, ang mga ito ay batay sa mga kakayahan ng pagsunog ng Bone City at nabibilang sa lupain ng mga nakatagong dragon at crouching tigre, so sir, maybe you understand. Pagkarinig nito, hindi na nagsalita si Han Sanchen. Obviously, at this moment, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit patuloy siyang nakarinig ng mga paalala tulad ng nakatagong dragon at nakayukong tigre. Ang lugar na ito ay malamang na mas nakakatakot kaysa sa naisip ko. Paalala sa iyo ng matandang pagong. Alam ko rin na nagawa mo lang ang kahangahangang tagumpay ng pagkatalo ng mas kaunti, kaya nag-aalala ako na hindi mo ito papansinin at magdusa ng malaking kawalan. Tumanggo si Han Sanchen, medyo nagpapasalamat,
Bagamat hindi ko masasabing ipinagmamalaki ko, hindi ko talaga akalain na magiging ganito kalakas ang kabilang partido noon. Salamat sa paalala mo, mag-iingat ako. Ngumiti ang matandang pagong, ang ilog ng Raoshoy ay ang likurang hadlang ng sikat na tindahan, pangunahin upang magbigay ng tiyak na proteksyon sa likuran nito. Ang undercurrent sa gitna ng ilog na ito ay nilikha din ng isa sa kanilang mga eksperto, Mr. Han, minsan ka nang natalo, maging mapagbantay. Ang ilog na ito ay orihinal na nilikha ng tao. At nang maakit ng undercurrent ang Han Sanchen, sinubukan ni Han Sanchen na lumaban noon. Pero hindi siya napigilan ni Han Sanchen kahit sinubukan niya ang lahat. Bagamat naranasan ni Han Sanchen ang pagkawala ng hindi pag-unawa sa panlilinlang sa unang pagkakataon, dapat din niyang aminin na ang isang taong may ganoong mabangis na lihim na paglipat sa ilog ay maaaring talagang kailangang harapin, napakahirap. Sa pag-iisip nito, ang puso ni Han Sanchen ay naging mas mapagbantay. Alam ko, huwag mag-alala, tiyak na kikilos ako ng may pag-iingat. Kung gusto mong kumita, mas mabuti na kumita ka at huwag kang manggulo, kung hindi, kahit isa ka talagang baliw na dragon, baka hindi ka makalangoy sa tubig ng sikat na tindahan, sabi ng matandang pagong, I will save you once. I don't want my investment of helping you once and two favors to go to waste. Matapos ang kanyang mga salita, sinabi muli ng matandang pagong, nandito na tayo. Tumangala silang apat at napagtantong nakarating na pala sila sa kabila. Mga sikat na tindahan ang nagbabantay sa kagubatan, kung gusto ni Mr. Han na mangisda sa magulong tubig, huwag na nating pag-usapan kung makapasok ka. I'm afraid na hindi ka makakapasok sa tindahan nila, sabi ng matandang pagong. Mula dito, maaari mong hawakan ang likod ng bundok kung saan matatagpuan ang Mingmen, ngunit nakita na ni Han Sanchen ang mapa dati. Ang bundok ng Mingmen ay napapaligiran ng mga bangin sa lahat ng panig, at mayroon lamang isang taong daanan sa harapan, na ginagawa itong isang dapat may para sa pag-akyat. Ang paglalakad sa kalsada ay isa ring lugar kung saan ang mga sikat na tindahan ay pinamamahalaan ng isang tao. Talagang napakahirap mangisda sa magulong tubig sa ganitong uri ng lupain. Pero wala bang paraan? Basta may paraan, hindi magiging ganito si Han Sanchen. Kunin mo itong token. Nang matapos magsalita ang matandang pagong, inilabas niya ang isang tanda mula sa kanyang bibig. Dahan-daang lumipad ang token sa mga kamay ni Han Sanchen. Ito ay parang may nakaukit na pangalan, Yu Zhanfei, pero hindi nakilala ni Han Sanchen. Huwag kang mag-alala, hindi ko rin kilala ang taong ito, isa itong mga ngalakal na nadulas at nahulog sa ilog at namatay, dinampot ng batang ilog ko ang bangkay. I found this token from his body, lumang daan ng pagong. Tingnan mo ang hugis parisukat ng token at puro materyales, halata namang big shot si Yu Zhanfei noong nabubuhay pa siya, di ba? Sang-ayon, si Han Sanchen sa puntong ito, kung ang token na ito lang ang ibebenta, malamang na malaki ang halaga nito, sa makatuwid, likas na mayaman o mahal ang taong nagmamay-ari nito. And this river is not far from the front door of the famous store, so I guess its owner should be a merchant who has dealing with the famous store, but he died in an unknown accident. I may not have many other things, but when it comes to these weird treasures actually have a hobby of collecting, so, try them baka matulungan ka nilang makalusot sa isang sikat na tindahan. Ngumiti si Han Sanchen, hindi niya akalain na ang kanyang pinakamagulong bagay ay malulutas ng ganoon kasimple at madali. On the way, una niyang naisip na kung hindi ito gagana, diretso niya silang dadalhin sa bundok mula sa matarik na bahagi ng likod ng bundok. Bilang resulta, bumabalik lang ang ilang bagay habang iniisip mo, o sa madaling salita, kapag gusto mong matulog, inaabot ka niya ng unan. Direktang tinulungan ni Lao Gui si Han Sanchen na malutas ang problema ng paglusot. Maraming salamat, ngumiti si Han Sanchen. Ang sabi ng matandang pagong, hindi na kailangang magsabi patungkol sa aking pasasalamat, maaalala mo kung gaano kakasaya noong tinulungan kita ngayon, at sana'y maging masaya ka kapag pumayag kang ibalik ang aking pabor sa hinaharap. Tumango si Han Sanchen, okay, naiintindihan ko. Okay, magpaalam na lang tayo kung ganoon, sabi ng matandang pagong. Unang dumaong si Han Sanchen, at pagkatapos kunin si Ivory at ang kanyang dalawang apprentice, sumisid ang matandang pagong sa ilog ng Raoshoy nang walang anumang bakas ng kanyang kinaroroonan.
Sumulyap si Han Sanchen sa harapan niya, sa hindi kalayuan, isang ganap na kakaibang bundok ang nakatayo doon. Ito ay lubos na kapansin-pansin, hindi lamang dahil ito ay sapat na matangkad at sapat na malakas, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay na ito ay ganap na naiiba mula sa karaniwang mga bundok. Ito ay napakaganda, ang masungit na mga bato ay natatakpan ng mga pulang bulaklak at berdeng damo. Masasabi mong ito ay anggit ng kapatagan, hindi kailanman magkakaroon ng anumang pagtutol ang Han Sanchen sa isang tiyak na marupok na rurok sa mundo. Kumpara sa mga ordinaryong bundok ng demonyo, napakaganda nito. Parang pambihira nga ang sikat na tindahan. This is the first time I have seen such a beautiful mountain in this land of demons, mahinang sabi ni Ivory. Tumango si Han Sanchen. Oo, sa pagtingin pa lang sa hitsura ng isang tao, malalaman mo na ang lakas ng isang tao ay pambihira. Kung mas malapit ka sa gitna ng angkan ng demonyo, nagiging mas mahalagang mga bagay tulad ng pagtatanim, hindi banggitin ang angkan ng demonyo. Ito rin ang kaso sa gitnang kapatagan ng mundo, at kahit na mas malayo, ito ay pareho sa lupa. Kung mas maunlad ang lugar, mas mahalaga ang lupa, kaya natural, ang lugar kung saan mas mahusay na gawin ang pagtatanim ay maipapakita ang walang katulad na halaga at kahalagahan nito. Parang kailangan talaga nating mag-ingat. Tumango si Han Sanchen at tiningnan ang token sa kanyang kamay. Mula ngayon, kamag-anak na ako ng tauhan ni Yu Zhanfei, asawa kita, at kayong dalawa ay mga apprentice ko, naiintindihan mo ba? Tumango silang tatlo, I understand. Hinawakan ni Han Sanchen ang token at sinabing, okay, umalis na tayo at pumunta sa tinatawag na sikat na tindahan na ito. Pagkasabi nyo ay tumungo silang apat sa main entrance ng sikat na tindahan sa kabundukan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!